Blessed day to everyone. I am Alaysa Sendon and welcome again to day 97 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is March 7, 2026 and still si Gideon yung character na ating pag-uusapan. And in this devotion, this will highlight the two tests of the top 1%. At bago nga tayo mag-proceed ay si Gideon again, nung tinawag siya ng Diyos para sa mission, he really doubted the Lord. He even asked for a sign and God answered it kahit na 2 beses siya humingi ng sign dito sa Lord. This is mercy. God accommodated Gideon's frail faith and strengthened him step by step. Faith itself is a gift from God. When our faith feels small, God does not depend on our strength. He sustains and grows the faith He gives. Gideon's story shows that God is patient with fearful believers, but He also lead them towards obedience. And when we should remember na hindi dapat tayo humihingi ng sign sa Diyos. Hindi tayo nagde-demand ng sign sa Diyos when God has already spoken clearly in His Word. Yet when we struggle, we can be thankful that God is so gentle and kind. And now, itong devotion natin again ay patutungkulan natin dito yung Gideon's army. Again, nung tinawag si Gideon for a mission, yung kung babalikan natin yung kahapon natin devotion, from different tribe of Israel, he gained 32,000 army. But God chose few of them to fight the real battle. And para naman sa ating scripture reading, makikita natin to, mababasa natin to sa Judges 7 verse 2 to 3. But let's focus doon sa verse 2. The Lord said to Gideon, "You have too many men. I cannot deliver Midian into their hands, or Israel would boast against me." Ito na yung laging nagagawa ng Israel every time na generation ay lumilipas na yung every generation na kung saan yung nagpanalo nga po doon sa battle. Lagi nilang sinasabi, "My own strength has saved me." Kumbaga, lagi nilang nakakalimutan na nanalo sila because of the Lord. And now, para naman sa ating katuruan, ay ating i-highlight yung two tests of the top 1%. Ito yung dahilan bakit from 32,000, nag-reduce yung army ni Gideon. Ayun nga po yung ginamit ng Diyos para ipanalo yung battle. Number 1, ito yung isa sa dalawang test. Number 1, the fearful test. It is those who fail to trust in God ay tinatanggal. Tinatanggal ng Diyos from 32,000 to 100 army. This test show who trust to themselves and who trust in God's alone. And those who fail to trust in God will be removed. Ito nga yung ginawa ng Diyos. Sinabi niya, naalisin mo yung mga taong natatakot, pauwiin mo na sila. At ayun nga po yung nangyari. 22,000 people o yung army ang umuwi at bumalik sa kanilang mga angkan. Bakit ba may takot sa tao? Perhaps those people, nakatingin sila sa mga sariling lakas. Marahil ayun yung nakita ng mga army noon sa kanilang mga sarili na hindi sila capable. Marahil ay mahina sila or nakikita nila ang sarili nila as hindi madiskarte. At ganoon din marahil sa ating mga buhay ngayon. But when you know God, a great power, o pag-iisipin mo pa lang na ang Diyos walang imposible sa Kanya, walang mas malaki sa Kanya, yung takot sa atin mawawala, not because of the absence of weaknesses, but the presence of His strength, na willingly ibibigay ng Diyos sa atin through faithfulness and trust on Him. And pangalawa, the water test. Those who cannot control their appetite. From 10,000 to 300 men, o 300 army na lang yung natira kay Gideon. Again, God reduced Gideon's army. He removed those who cannot control their appetite through water test. So, inutusan ng Diyos na si Gideon ay pumunta sila doon sa, kumbaga parang ilog na doon may tubig at lahat sila ay uhaw na uhaw. Pero dito ay makikita natin yung mga tao different from, there are different way of drinking yung ginawa ng mga army. This symbolize discipline and vigilant. Ito nga yung those who drink with their hand, meaning they are not being controlled doon sa desire ng flesh nila. Kahit na uhaw sila, uminom sila by their hand because they are being aware na syempre nasa digmaan sila.
At yung tubig kahit uhaw na uhaw, they are the one who control the flesh. So, sila yung mga uminom gamit ang kamay, sila yung nagpapakita na kaya nilang kontrolin yung kanilang tawag ng laman nila, yung desire ng kanilang mga laman. And bakit ginawa ito ng Diyos? Bakit tinest ito ng Diyos? Because in their battle, mas gugutumin sila ng Diyos. Sabi nga dun sa Judge 8 verse 4, sila ay gutom at nanghihina na, ngunit nagpatuloy pa rin sila. Bakit? Kasi hindi naman yung gutom yung kumokontrol sa kanila para i-pursue yung mission na binigay sa kanila ng Diyos. Because they are not controlled by their appetite, sila ang kumokontrol dito. And pangatlo, these two tests reveal the people faith and tenacity. Faith, syempre madalas kailangan natin matapos itong mission through faith. Hindi naman natin ito magagawa through our own strength, kundi sa strength na ibibigay sa atin ng Diyos. So, lagi tayo merong pananampalataya. And also, yung test na to ay nagpapakita ng tenacity. When we say tenacity, whatever happen, even when you feel discomfort in life, gusto mo pa rin ipagpatuloy yung mission na binigay sa'yo ng Diyos. Because you are not driven by your appetite again. Hindi ka nadadala sa ginhawa lang na inaasam mo doon sa mission binigay sa'yo ng Diyos. You are driven by God's mission. Mas porsigido ka because it was your mission ay galing sa Diyos, hindi yung galing lang sa sarili mo. And application, paano ba natin ito ma-apply sa ating mga buhay? Number 1, have faith in God as you move forward. Lagi tayong manalig sa Diyos. Kahit kulang ka sa lahat-lahat, you keep moving forward. Kahit na piling mo ay you are incapable, pero ang Diyos, walang imposible sa Kanya, walang hindi kaya ang Diyos. At through Him, makakayanan mo ang lahat because you are no longer relying on your own capacity but to God boundless grace. And pangalawa, pursue your mission and not your appetite. Again, dapat we are driven by the God's mission and not from our appetite, yung kagustuhan ng ating mga laman. Pag may mission inilagay ang Diyos sa puso mo, expect that His mission for you is not an easy seal. Hindi to yung parang porket galing sa Diyos ang mission ay komportableng buhay lang ito. It's always merong discomfort, hindi to palaging komportable. Bagamat may peace tayong mararanasan. Lahat ng karakter sa Biblia na may malaking mission, they are all face uncomfortable life. Si Moses, si David, and even si Noah, si Isaac, si Jacob, lahat yon ay, even si Jesus, meron siyang mission but he live uncomfortable life. Ayun nga ay maraming gustong pumatay din sa kanya. Kaya mahalaga na ma-practice natin yung discipline over the appetite ng flesh. Kahit na anong benefit, yung comfort na pinapakita sa atin, yung desire ng flesh natin na i-grab yung mga opportunity na yon, let's always have the discipline. Ito yung laging napakahalagang hindi nawawala sa atin. Ito kasi yung if wala kasi tayong discipline at sumusunod tayo doon sa appetite or sa desire ng flesh natin, ito kasi nagpapalayo sa atin sa mission natin sa Diyos. At dahil nag-o-offer nga ito ng puro comfort o komportable. And pursue your mission kung ano man yung inilagay ng Diyos sa puso mo. Keep yourself from being distracted sa desire ng flesh. Always pray for alignment. Lagi tayo manalangin na gagabayan tayo ng Diyos, ng Holy Spirit para makayanan natin, na para ma-reach natin yung goal, yung mission na ibinigay sa atin, yung inilagay ng Diyos sa ating mga puso. And pangatlo, combine faith and discipline to succeed. Hindi dapat ito nawawala. Faith in God and discipline. Hindi pwedeng maghiwalay ito. Hindi pwedeng, Lord, bahala ka na. Palaging tapos wala na tayong gagawin. Laging hayaan na natin si Lord. We must have obedience with discipline. Dito kasi natin ma-apply yung tenacity. Dito, and yung tenacity, again, dito tayo pinagtitibay ng Diyos. Kasi ito nga yung whatever happen, you will continue. And that's the greatest reward after all, yung pagiging matatag natin para sa Diyos. And now, para naman sa ating reflection, why is faith in God is the first requirement for moving forward.
At ayun lamang po, bago tayo magtapos, ay let's have a short prayer. And let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for today's devotion, Panginoon, na muli ay pinaalala mo sa amin ang iyong mga salita. Panginoon, ay inaamin po namin sa aming mga sarili, Panginoon, na madalas ay tinitingnan namin ang aming mga sarili na mahina, Panginoon, at madalas pa nga ay napapangunahan ng aming desire of the flesh, Lord God. But Lord God, we prayed na tulungan nyo kami na ma-overcome ito, Panginoon, na hindi susunod sa palaging tawag ng aming laman, Panginoon. Panginoon, help us guard our heart and guard ourselves, Lord God. Please always align us, Lord God, na sa tuwing ay nagmi-misalign kami sa inyong mga panawagan sa amin, Panginoon, sa inyong plano para sa aming mga buhay, Panginoon. Panginoon, we thank you for every day you have blessed us, Lord God. You always give us a strength, Lord God, para harapin ang bawat hamon sa aming mga buhay, Panginoon. At Panginoon, kayo nawa ang siyang palaging manguna at madakilan ng bawat tao, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. At we want to know you more each day, Lord God. And ayun lang po, Panginoon, kayo nawa again mang manguna, Panginoon, at madakila ng bawat tao sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. And ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at patututunan pa. See you again for tomorrow's devotion, and I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. Have a nice day ahead and God bless.